Gabriel, sino ang blood type AB+ sa pamilya nyo? Tanong ko sa kanya. Naku kuya, sa pagkakaalam ko, ang blood type ko ni Mama at ni Ate Nicole at B naman si Papa. Sagot naman ni Gabriel sa akin. Doc, is it possible ba na walang kadugo si Kim sa kanyang pamilya? Nagtataka kong tanong. Niyaya akong papalayo ng doktor at kinausap na masinsinan tungkol sa aking katanungan. Ayaw nitong marinig ni Gabriel ang kanyang sasabihin. Nakatingin lang si Mommy at Daddy sa akin. Panay ang pag-iyak ni Mommy na inaalo naman ni Daddy. Jacob, hindi maaaring mawalan ng ka-blood type ang isang tao kung siya'y isang legitimate daughter, not unless hindi siya tunay na anak ng kanyang parents. Adopted ba si Kim ng kanyang mga magulang? Kailangan malaman natin kaagad dahil wala na tayo masyadong mahabang panahon para makahanap na tayo kaagad na magiging blood donor natin. Tumingin na din kasi kami sa blood type bank ng Red Cross, ngunit walang available na blood type na AB+. Nag-aalalang sagot ng doktor sa akin. Hindi ako sumagot dahil sa totoo lang, hindi ko alam ang history ng pamilya ng aking asawa. Hindi naman kasi siya nag-uusisa. Nagmamadali naman akong bumalik sa kinatatayuan ni Gabriel at muli ko tong tinanong. I'm sorry to ask Gabriel, wala na kasi tayong oras. Ampun ba si Kim? Bigla namang natigilan si Gabriel at tila nanlaki ang mga mata nito sa aking sinabi. Hindi ko alam Kuya Jacob, wala namang nabanggit sila Mama at hindi din namin napag-usapan ng tungkol dyan. Pero sa totoo lang, nagtataka din ako sa mga naging usap-usapan ng mga kapitbahay namin tungkol kay Ate Kim. Nung unang araw na pagpunta niyo sa bahay ay may nabanggit sa Aling Melda tungkol sa isang bagay na hindi daw anak ni Mama si Ate Kim. Sagot naman ni Gabriel. Kung totoong naiisip ko, malamang hindi nga nila tunay na anak si Kim, kaya ganun ang trato nila sa asawa. Heist, Ma'am, Dad, dito lang po kayo. Babalik ako sa bahay nila Kim. Bahala na. Baka sakali makumbinsi ko ang parents niya magbigay ng dugo. O baka may willing sa lugar nila mag-donate ng dugo para sa aking asawa. Wala na din kami masyadong oras. Kapag naubos ang sinasaling sa kanya ngayon, ay wala na magiging kasunod. Napabuntong hininga ako. Babayaran ko na lang sila. Mailigtas ng asawa ko. Tumawag na lang kami ni Gabriel ng angkas para mabilis kaming makarating sa kanilang lugar. Habang nagmamadali ako papalabas ng pasilyo, ay nabangga kong isang di gaano katanda ang babae at lalaki na naglalakad mula sa director's office ng ospital na iyon. Nalaglag ang mga dokumentong kapit nito mula sa kanyang bag. Agad ko itong pinulot at humingi ng pasensya. Nakita kong blood type AB+ ang babaeng to. Mukhang galing din sila sa isang check-up. Pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya. Nagmamadali lang po kasi ako dahil kailangan na ng dugo ng misis ko na nasagasaan. Panay ang paghingi ko ng pasensya sa babaeng iyon. Bakit? Wala bang makuhang dugo sa blood bank dito sa ospital? Sagot naman niya sa akin. Nahihirapan po kasi maghanap ng blood type niya. AB+ ang aking asawa. Sagot ko naman sa babaeng ito. Nagmadali na kami at nagpaalam na. Aurora de la Cruz, POV. Kinausap ko si Benjamin tungkol sa lalaki na kabanggaan ko ngayon. Ngayon lang, hindi pa to nakakalayo sa aming kinatatayuan. Tumalikod na to sa amin at hindi ko maipaliwanag na pakiramdam ay gustong gusto ko mag-donate ng dugo para sa asawa nito. Benjamin, sige na, payagan mo na ako. Hindi ko alam pero naawa ko sa kanila. Paano kung nangyari yan sa anak natin? Paano kung sa Angel ang malagay sa ganyang sitwasyon tapos wala din tumulong sa kanya? Hindi ko kakayanin. Sabi ko kay Benjamin. Sige Aurora, gawin mo kung ano sa tingin mo ay makakapagpagan sa iyong kalooban. Sagot naman sa akin ng aking asawa. Salamat. Nakangiti kong sagot sa kanya. Hello? Pagtawag ko sa dalawang lalaking ito. Kung kanina hindi ko masyadong nakita ang mga mukha nito, ngayon nakikilala ko to. Ikaw pala yun, Mr. Salvador. Hindi kita masyadong nakilala kanina dahil nakayuko ka. Saad ko kay Jacob. Kilala ko to dahil isa to sa mga business partner ng aming pamilya. Mrs. De La Cruz, kayo pala yan. Pasensya na po, nagmamadali lang ako ngayon.
Naghahabol pa po kami ng oras para makakuha kami ng donor para sa susunod na isasalin sa aking asawa. Sagot naman niya sa akin. Kaya nga kita tinawag, AB plus din ang aking blood type at willing ako mag-donate ng dugo para sa asawa mo. Sabi ko kay Jacob. Bigla siyang natigilan sa aking sinabi. Talaga, Mrs. De La Cruz? Nanginginang ang mga mata ni Jacob na tumingin sa akin. Parang hindi siya makapaniwala sa aking sinabi. Oo, sabi mo wala na masyadong oras at nagmamadali kayo. Halika na, para hindi maubusan ng dugong asawa mo. Nakangiti ko pang pag-aya kay Jacob. Sabay-sabay na kaming nagtungo sa kuhanan ng dugo para masimulan na ang pag-extract sa akin ng dugo at maisali na sa asawa ni Jacob. Panay ang naging pasasalamat sa akin ni Jacob na makuhanan na ako ng dugo. Nagkita naman kami na kanyang ina at ama. Maraming salamat, Aurora, sa pagbibigay mo ng dugo sa akin daughter-in-law. Tatanawin namin tong isang malaking utang niya loob sa inyo. Sabi naman ni Samantha sa akin. Wala yun, Samantha. Alam mo namang hindi ko kayang tiisin kapag may isang buhay na nangangamba. Lalo na't asawa pa lang to ni Jacob. Mabuti na nga lang at nagkabanggaan kami kanina sa hallway. Kaya nalaman ko nagkabanggaan kami. Hanggang ngayon kasi, ay hindi pa rin kami nawawalan sa pag-asa makikita namin ang aming anak na ninakaw sa ospital noong nasa Saudi pa kami nitong si Benjamin. Pagkakwento ko kay Samantha. Mabuti pa siguro, Alfred, kumain na tayo sa restaurant sa malapit dito. Sabi naman ng doktor sa amin ay after 3 hours pa ilalabas si Kim. Nagugutom na din kami. Inabot na kami ng gabi sa paghihintay sa kanila. Pag-aaya naman ni Daddy sa mga ito. Oo nga naman, Aurora. Tanggapin niyo ng aming alok bilang pasasalamat sa kabutihan mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung napano na si Kim. Saad naman ni Samantha sa akin. Nagtinginan kaming dalawa ni Benjamin. Hindi ko din maipaliwanag pero parang oo na lang ako ng oo sa mga sinasabi nila sa amin. Sige, Samantha. Sasama din kami pabalik para makita naman namin at makamusta ang asawa ni Jacob. Hindi namin alam na kinasal na pala si Jacob. Tanong ko may pag-uusisa kay Jacob. Masyado po kasing naging mabilis ang lahat, Mrs. De La Cruz. Kahit po sila mami, ay wala noong una kaming ikasal ni Kim. Huwag po kayo mag-alala. Imbitado po kayo sa pinaplano naming kasal muli ni Kim. Sakto din sabi ng doktor mamaya, ay magigising na si Kim. Ilalagay na siya sa kanyang kwarto. Sagot naman ni Jacob sa amin. Sige, mabuti naman kung ganon. Dadalo taga kami sa inyong kasal. Sige, sasama kami pabalik dito sa ospital para makamusta din namin siya ng personal. Sagot ko naman. Sabay-sabay na kaming nagtungo sa isang restaurant na malapit sa ospital. Naging interesado ako bigla kay Kim. Mabuti naman at hindi ako pinipigilan ng aking asawa na mag-usisa tungkol kay Kim. Napagkwentuhan namin ang kanilang love story at kung paano sila nagsimula bilang mag-asawa. Nakakatuwa dahil parehas pala kami ng pinagdaanan ni Kim. Kaibahan lang ay kaibigan ko si Benjamin bago pa man kami kinasal sa isang contract marriage din. Dahil sasawail ako sa aking mga magulang at ayaw ko sa taong pinagkasundo sa akin, ay nagtungo ako sa ibang bansa kung saan ko inalok si Benjamin sa isang kasal at magpanggap sa mga magulang ko na aking asawa sa loob ng 2 taon. Hindi din nagtagal ay nagkamabutihan kami ng loob hanggang sa naging protective na kami sa isa't isa. Sa puntong iyon, napagtanto naming mahal na pala namin ang isa't isa. Mula noon ay hindi na kami naghiwalay. Nagbunga ang aming pagmamahalan ng isang anak na babae habang ako ay nasa ospital sa Saudi. Bilang isang OFW ay may kumuha sa aking anak at tinakas ito sa isang malalapit kong kaibigan. Si Amelia ay isang takas noon sa Saudi at nakilala namin siya ni Benjamin sa isang supermarket. Daladala niyang kanyang mga maleta dahil pinalayas umano siya ng kanyang amo, kaya kinupkup namin siya dahil maayos naman siya makikitungo nung una. Pinakiusapan ko si Benjamin na hayaan ng tumira sa aming flat itong sa Amelia habang hindi pa naayos ang kanyang dokumento. Dahil sa buntis ako ng mga panahong yon at wala ko makasama sa bahay, ay napapayag ko din si Benjamin kahit natuto siya nung una dahil hindi naman namin to personal nakakilala. Hanggang sa isang araw ay nasita ko to
doon sa nagiging abusado na siya sa kanyang ginagawa mula sa pagtira sa aming bahay. Alam kong pamalyado siyang tao, kaya hindi din namin siya sinisingil na magbigay ng share sa aming bahay. Nahuli ko siyang ilang beses nagsasama siya ng ibang lalaki sa kanilang kwarto ng patago. Hindi niya alam na may CCTV kami sa aming bahay. Mula noon, ay hindi ko alam na nagtanim pala siya ng sama ng loob sa amin ni Benjamin. Tinuring namin siyang isang pamilya ng panahon naghihirap siya sa kanyang buhay. Ilang beses siyang nanghiram sa amin ng malaking halaga at hindi namin to siningil. Matapos ko mailuwal si Angel, ay naiwan ako sa ospital dahil sa komplikasyon kaya naman siya nag-volunteer magbantay sa aming anak. Nagulat na lang ako na makalabas ako ng ospital ay hindi ko na natagpuan tong sa Amelia kahit saan. Nakita namin sa CCTV na dala niya si Angel ng araw na umalis siya ng bahay. Hinanap namin siya kung saan, ngunit walang nakakakilala sa kanya bilang Amelia. Sabi ng mga nakakasama niya, ay kahit sila hindi nila alam kung sino talaga to. Napag-alaman din namin ginamit niya ang aking anak upang palabasin sa kanyang karelasyon na iyon ang kanilang anak upang makahingi ng buwan ng suporta. Nagpanggap pala tong buntis at umuwi na ng Pilipinas. Ang pinagtataka ko din ay kung paano to nakalusot sa immigration nang umuwi siya ng Pilipinas. Hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ang kasong hinatag ko sa embahada sa pagiging pabaya nila. 24 years na din ang nakakalipas at umaasa pa rin akong buhay ang aking anak. Kaya kada babaeng kaedad ni Angel ay malapit ang aking loob. Gabriel POV. Nakakatuwang isipin na mahal ng pamilya ni Kuya Jacob si Ate Kim. Sa tingin ko nga, ay mas mahal pa ng mga ito si ate kaysa sa pinapakitang pagmamahal nila mama para kay ate. Naririnig ko rin ang nagiging pag-uusap nila Kuya Jacob at ng mga taong to na nag-donate ng dugo kay ate. Hindi pala basta-basta ang pamilya nila Kuya Jacob. Alam ko mayaman siya, pero hindi ko inaakalang sobrang yaman pala nila. Sabihin ng OA, pero ganun talaga i-describe ang klase ng yaman na meron tong sila Kuya Jacob, pati na mag-asawang nakabangga niya. Nalulula ko sa mga pinag-uusapan nilang mga halaga sa kanilang mga investment. Parang nailang at nahiya naman ako kasi hindi ako makapagsalita dahil mula lang kami sa simpleng pamilya pero hindi yung pinaparamdam sa akin ni Kuya Jacob. Hindi niya hinahayaang maging aloop ako o ma-OP ako. Okay ka lang, Gabriel? You want something? Mag-order ka lang kapag may gusto ka pa. Maya-maya ibabalik na tayo sa kwarto ng ate mo. Siguradong nailipat na siya sa kanyang silid. Sabi ni Kuya sa akin. Okay na ako dito, Kuya. Sobrang dami niya nga po nito. Mamaya dalhan ko na lang nito sa ate. Paborito niya kasi to. Sagot ko naman kay Kuya Jacob. Nakita kong napangiti si Kuya Jacob sa akin. Ibang-iba ka sa parents mo, Gabriel. Nakakatuwa ka? I'm sorry to tell. Hindi ko man lubosang kilala mga magulang mo pati na si Nicole. Pero masasabi kong ikaw lang ang nag-aalala para sa kapatid mo. Pabulong niya sabi pa ni Kuya sa akin. Pagpasensyahan niyo na lang po sila mama. Kahit ako naawa din kay ate. Kasi sobrang bait niya pero sila mama, ibang pakitungo sa kanya. Buti nga hindi pinababayaan ni ate pati ang obligasyon ni ate Nicole kay Ava. Samantalang bunga si Ava ng kataksilan ni ate Nicole at Kuya Matthew kay ate Kim. Pati ang kondo ni ate na pinaghirapan niya, gusto pang angkinin ni ate Nicole. Kaya salamat Kuya, kasi nandyan ka palagi sa tabi ni ate para mahalin siya at alagaan. Hindi ko din kasi magawang tanungan sila mama kung bakit sila ganun kay ate. Kasi baka bila akong palayasin ang kondo ni ate Kim sa ate Nicole na ang tumira. Wika ko naman kay Kuya. Gabriel, wala kang dapat ihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi ikaw yung gumawa. Saka darating din sigurong araw at marirealize sila ang ginawa nila kay Kim. Hindi man ngayon, pero darating din ang panahon na marirealize sila lahat ng sakripisyo at paghihirap ng ate mo para sa kanila. By the way, napagkasunduan namin ng ate mo bago pa man kami umuwi dito sa Pinas na isasama ka namin papunta ng Italy. Ayun kung gusto mo man lang naman, nasa iyo pa rin ang desisyon. Kapag pumayag ka, syempre, ipagpapaalam ka pa rin namin ng ate mo kay mama mo.
Nais ka na kasing i-training ni Kim para maghanda ng isang department sa bago naming shop na ipapatayo. Kung magugustuhan mo, ay ipapaayos na namin kaagad ang residency mo kahit na nandun ka na. Ako nang bahala sa lahat. Sabi pa ni Kuya Jacob sa akin. Naku kuya, syempre naman po gustong gusto ko yon. Sana nga po maging maayos na si ate. Ako na pong bahala kila mama magpaalam. Hindi naman yun kokontra. Basta may kaunting padulas lang. Kilala ko niyang mga yon. Si ate Nicole lang naman ang mahal nila. Sagot ko naman kay kuya. Huwag ka mag-alala iho. Magiging maayos din ang ate mo. Magagaling ang mga doktor sa ospital namin. Hindi nila pababayaan si Kim. Sabi naman na matandang babae na nakabanggaan namin. Sa isip-isip ko, ospital namin? Ibig sabihin ba nitong sa kanilang ospital na yon? Sana nga po. Maiksi kong sagot. Ngumiti din ako bilang tanda na pasasalamat. Nahihiya kasi talaga ako sa kanila. Oo nga pala Samantha, nandito din ba sa Pilipinas ang mga magulang ni Kim? Sorry to ask, na-curious lang ako. Sabi naman na matandang babae na ito. Nagkatinginan naman ang mga parents si Kuya Jacob, kaya naman si Kuya Jacob nang sumagot. Nandito po sila sa Philippines, susunod na lang po siguro sila mamaya or bukas siguro sila pupunta. Pagtatakip na sagot ni Kuya Jacob, tumingin siya sa akin at numaas ang kilay na matanda na sumang-ayon lang ako sa kanyang sinasabi. Hindi na din kami nagtagal ng husto sa restaurant na aming pinagkainan. Nagkaayaan na kami kaagad bumalik sa ospital dahil ayaw ni Kuya Jacob na magising si Ate Kim nang wala siya sa tabi nito. Habang naglalakad kami sa pasilyo, ay tuloy-tuloy ang pag-usisa ng matandang babaeng to sa mami ni Kuya Jacob tungkol kay Ate Kim. Yung iba ay hindi na masagot ang mami ni Kuya Jacob, kaya naman paminsan-minsan si Kuya Jacob nang sumasagot. Pasensya na kayo kay Aurora. Lahat kasi ng batang babae na kaedad ng aming nawalang si Angel ay nagkakaganyan yung sa Aurora. Hindi ko na lang siya pinipigilan dahil hanggang ngayon ay nagigilty siya na siya ang dahilan kung bakit nawala sa amin ang aming anak. Sabi naman na matandang lalaki sa daddy ni Kuya Jacob. Nakikinig lang ako sa kanilang kwentuhan. Okay lang, naiintindihan din namin sa Aurora. Kilala ko yan mula pa nung bata ka pa kami at naging kaklase ko rin siya nung college kami. Mabait kasi talagang asawa mo Benjamin, kaya siguro siya naloko ng babaeng yon. Sana hindi magtagal at mahuli niyo na kung sino man ang babaeng yon. Meron ba kayong pagkakakilanlan niya? Sagot naman ng daddy ni Kuya Jacob. Hindi kasi to gumagamit ng tunay na pangalan, kaya nahihirapan ang mga kapulisan na matrace ang kinaroroonan ng babaeng to. Sana lang dumating ang araw at mahuli na talaga siya. Sagot naman ng lalaking ito. Sir, gising na po si Miss Kim. Maaari na po namin siyang ilipat sa kanyang sariling silid. Saad naman ng nurse na nagmamadaling sumalubong sa amin.